Bumabati po ulit kami sa bawat isa sa atin sa dakong ito ng isang maganda at ng isang mapagpalang umaga. Kami po muli ang inyong pong mga lingkod, ang inyong pong mga kaibigan sa Panginoon na kabahagi po ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Ward. At sa mga pagkakataon po ito, patuloy po na tayo ay magpupulay at makikinig, mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Tulad po ng ating lingguhang ginagawa. Sapagkat isang mabuting bagay, mga minamahal at mga kaibigan, na ating pong patuloy na nainig ang mga katotohanan ng salita ng Diyos upang sa gayon, tayo rin naman po ay lumago sa kaalaman sa pagliligtas na iniaalok at inihahandog ng Diyos. Kaya sa mga pagkakataon po ito, bago po sa ating pagpapasimula ng ating pong pagbubulay ng kanyang mga salita, tayo po muna ay saglit na mananalangin at ating pong ipagkakatiwala sa ating Panginoon ang pagbubulay at ang pag-aaral ng kanyang mga salita. Kapagpalang Diyos na aming Ama, lubos po kaming nagpapasalamat sa magandang panahon at malayang pagkakataon na patuloy mong ibigay at ipinaparanas sa bawat isa sa amin. Sa panahon na amin pong isinasagawa ang pagpupulay at ang pag-aaral ng iyong mga salita. Kaya't ang aming pong hiling at patuloy na panalangin, Ama, ikaw ang siyang mga siwa at hindi ka maglaan ng iyong pagtatagumpay at biyaya upang sa bawat mga katotohanan mahahayag sa aming kalagitnaan ay patuloy na maging ambag sa pagliligtas na iyong ninanasang maging karanasan ng bawat isang lahi nito ngayon. Kaya nga, O Diyos, patuloy ka pong mangusap, kumilos sa aming kalagitnaan, at tulungan mo, Panginoon, na ang pangunahing pangangailangan ng bawat isa ay matugunan sa mga pagkakataon ito. Diniti ba ang iyong kagandahang loob, ang iyong regalo, ang iyong kaligtas. Salamat po, Ama naming Diyos. Sa iyo po namin itinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya sa mga pagkakataong ito, mga kaibigan, sa ating pong pagpupulay ng salita ng Diyos, ay ating pong pagpupulayan at pag-uusapan ang binabanggit ng salita ng ating Panginoon. Dito po sa Aklat ng Roma, sa Kapitulo 4, ang talata po ay 20. In the book of Romans, chapter 4, verse 20. Ang sabi ng salita ng ating Panginoon, kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos ay hindi nag-alinlangan sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos. Yet he did not waver through unbelief regarding the promises of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. Purihin ang Panginoon. Kaya ang ating pong pagpupulayan sa umagang ito o sa mga pagkakataong ito, unwavering faith in God's promise. Unwavering faith in God's promise. Ang hindi nagbabago at nanghihinang pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Alamin natin, mga kaibigan, na ang Diyos ay mayroon pong pangako na kanyang binigay at kanyang ipinahagi sa bawat isa sa atin. Sa katunayan, sa bawat mga utos na ipinapagawa ng Diyos, siya po ay mayroon pong kalakip na pangako. Sa panahon ito ay ating tuparin, sa panahon na ating sundin ang kanyang mga utos, ito ay mayroong kalakip na pangako. Kaya nga ayon sa mga pagsasaliksik ng mga Bible scholar, ang bilang po ng mga pangako na binitawan o mababasa natin
sa banal na kasulatan ay umaabot po ng 33,000 promises. At ganyan mga minamahal, kasagana ang mga pangako ng Diyos. At ngayon, maaari natin sabihin, brother, pangako lang naman yan. Pangako lang naman yan. Ang tao man pwedeng mangako ng maraming mga pangako. Maaaring ang tao'y mangako ng mga mabibigat na pangako. Ganito, ganyan. Na higit sa kanyang kakayanan. Bakit? Sapagkat ang pangako ay salita lamang. Subalit ang pagtupad sa pangako, yan mga minamahal, dyan mo makikita kung ang nangako ay tapat o hindi. Kaya nga sa banal na kasulatan ay mayroon pong mga nakatanggap ng pangako ng Diyos na kahit ito po ay umabot na ng mahabang taon, yung kanilang paniniwala na tutuparin ito ng Diyos ay hindi nagbago. Bakit? Sapagkat naunawaan nila na ang katangian ng Diyos ay tapat. Na yung nangako sa kanila ng Diyos ay tapat. Kaya kung sabihin man ng iba na ang mga mababasang pangako sa banal na kasulatan ay mga salita lamang, maaari. Subalit mga minamahal, atin pong dapat maunawaan na ang nagbitaw ng pangako ito, ng mga pangako ito ay Diyos, hindi tao. Dahil ang tao nangangako din, totoo. Ang mga tao ay nagbibitaw din ng kanilang mga pangako. Subalit madalas, ang kanilang mga pangakong binibitawan, ito ay napapako. Anong ibig sabihin ng napapako? Hindi natutupad. Hindi nagagawa. Kaya nga, mayroong salita, pangakong napako. Ibig sabihin, pangako na hindi natupad. Dahil ang tao sa panahong siya'y magbitaw ng pangako, maaari yung kanyang limitasyon bilang tao ay humadlang upang ang katuparan ng kanyang pangako ay kanyang magawa. Subalit, salamat sa Panginoon, sapagkat ang Diyos ay hindi gayon. Sabi sa banal na kasulatan sa aklat ng Hosea, ang Diyos ay hindi katulad ng tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Dito mga kaibigan ay binabanggit at tayo'y kinukumbinsi ng banal na kasulatan na kapag ang Diyos ay nangako, ito ay kanyang tutuparin. May kakayahan ang Diyos na tuparin ang bawat mga salita at bawat mga pangako na kanyang binitawan. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga minamahal, kung tayo man ay magdagak ng ating pagtitiwala, ng ating pananampalataya sa Diyos, sa kanyang mga pangako, tayo mga minamahal ay hindi dapat mag-alinlangan. Hindi dapat tayo mangamba. Bakit? Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Subalit, ating maunawaan na para manatili tayong kumakapit o manatili na ating mapanghawakan ang pangako ng Diyos, ang mga bagay na ipinangako, binanggit ng Diyos, dapat magkaroon tayo, makatanggap tayo, masumpungan ng Diyos na tayo po ay mayroong pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya sa Diyos o ang paniniwala sa Diyos ay nagre-resulta upang ang kanyang mga pangako ay ating ding paniwalaan. Purihin ang ating Panginoon upang yung mga pangako ng Diyos na kanyang binitawan ay ating mapanghawakan. Ang unang
kinakailangan nating matanggap at masungkuhan sa atin ay ang pananampalataya. Purihin ang Diyos. Kaya nga sabi sa banal na kasulatan sa aklat ng Hebreo, sa Kapitulo 11, ang talata ay 6. Ano ang sabi ng salita ng ating Panginoon? Hebreo, sa Kapitulo 11, ang talata ay 6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihan. Kaya pangunahin, mga minamahal, na hinahanap ng Diyos sa bawat isa sa atin ay ang pananampalataya. At ito, mga minamahal, ang mayroon kay Abraham. Ito ang mayroon kay Abraham. Kaya sa ating pag-aaral, mga minamahal, atin pong papansinin at atin pong bubutilin. Ano nga ba yung mga naging katangian ni Abraham? At ano yung kanyang naging karanasan? Para siya tawagin na ama ng pananampalataya, the father of faith. Kasi yan ang titulo. Yan ang titulo na binigay ng Biblia kay Abraham, ama ng pananampalataya. Bakit yun ang kanyang naging titulo? At ito, mga minamahal, ay ating makikita at mababasa dito sa ating pong teksto. Dito sa aklat ng Roma, sa Kapitulo 4, ang talata po ay, o dito sa aklat ng Genesis, sa Kapitulo 15, ang talata ay 5 hanggang talatang 6. Genesis chapter 15, verse 5 to 6. Purihin ang ating Panginoon. Genesis chapter 15, verse 5 to 6. Ang sabi ng salita ng ating Panginoon, at siya'y inilabas at sinabi, kumingala ka ngayon sa langit, at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo. At sa kanya'y sinabi, magiging ganyan ang iyong binhi, at sumampalataya siya sa Panginoon, at ito'y ibinilang na katwiran sa kanya. Kaya ang pangako ng Diyos kay Abraham ay hindi po simple. Sapagkat ang pangakong binitawan ng Diyos kay Abraham na ang kanyang binhi ay magiging gaya ng mga bituin sa langit. Ibig sabihin, dadami. Pero nung mga panahon yun, na siya ay pangakuan ng Diyos, alamin natin that it is against all odds. Yung pangako ng Diyos kay Abraham ay ibinigay sa panahon na para bang imposible nang mangyari na siya ay magkaroon pa ng anak. Bakit? Ano ang dahilan? Una, si Abraham, ng pangakuan ng Diyos, may edad na. Matanda na si Abraham. Sabi sa aklat ng Roma, sa Kapitulo 4, si Abraham ay mayroon pong 75 taon nang ito ay ipangako sa kanya, 75 years old. Pagaman, noong mga panahon yon, ang mga tao ay umaabot ng 100 taon ang kanilang buhay. Kaya kapag 75 years old, parang nagbibinata pa lang sila. Parang sila ay nagbibinata pa lang. Bakit? Ang mga buhay ng mga tao noon ay umaabot ng 100 taon. Subalit, hindi lamang yun yung kalagayan o karanasan ni Abraham. Maging yung kanyang asawa, meron din sitwasyon na kinakaharap. Ano yun? Na yung bahay bata ni Sarah ay baog.
Ibig sabihin, hindi siya pwedeng magkaanak. Hindi siya pwedeng magbuntis. Bakit? Dahil nga nung panahon yun, lipas na ang kanyang panahon upang siya ay magkaanak. Lipas na. Ibig sabihin, wala nang chance. May edad na eh. Pero, mapapansin natin mga minamahal at mga kaibigan, doon sa talatang 6, ang naging kalagayan at ang naging katangian ni Abraham. Sabi doon sa talatang 6, na si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. Nang sabihin ng Diyos na ang kanyang mga pini ay parang magiging bituin sa langit, hindi siya nag-alinlangan, hindi siya nag-atwiran. Hindi siya nagtanong paano mangyayari. Basta ang nagsinabi ng Biblia at si Abraham ay nanampalataya sa Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ang pangakong ito ng Diyos kay Abraham parang imposibleng mangyari. Parang hindi magkakatotoo. Kaya nang ito nga ay banggitin muli ng Diyos si Abraham, siya'y natawa. Basahin natin dito sa aklat ng Genesis, sa Kapitulo 17. Sa Kapitulo 17. Patuman siya hindi nagtanong, hindi nag-alinlangan, pero siya ay parang natawa doon sa pangako na binanggit ng Diyos sa kanya. Dahil nauunawaan niya na siya'y may edad na. Pero alam niya na ang nangako sa kanya ay Diyos. Na mayroong kakayahan gawing posible ang imposible. Kaya sabi dito sa aklat ng Genesis, sa Kapitulo 17 ang talatay 17, nang magkagayoy nagpatira pa si Abraham at nagtawa at nasabi sa kanyang sarili, magkakaanak kaya siya na may 100 taon na? Brother, bakit gano'n? Di ko 100 taon na, sabi mo kanina. Sabi mo kanina, 75 years old. Sapagkat mga minamahal, ang pangako ng Diyos kay Abraham ay hindi po natupad sa isang iglap na para bang your wish is my command. Walang ganon, mga kaibigan. Ang pangako ng Diyos kay Abraham ay bumilang po ng taon bago ito nangyari, bago ito naging karanasan ni Abraham. Kaya itong tagpong ito sa Genesis chapter 17, ito ay tagpo na kung saan ang Diyos ay muling nangako. Inulit ng Diyos kay Abraham ang kanyang pangako after 25 long years. Pagkatapos ng 25 mahabang taon, tinupad o inulit ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya si Abraham ay natawa. At ang sabi niya, magkakaanak pa kaya ako, 100 taon na ako. Pero sa kabila at the back of his mind, mga minamahal, yung pagtitiwala sa Diyos hindi nagbago. Yung pananampalataya sa Diyos hindi nagbago. Bakit? Ano ang meron kay Abraham? Ano ang nasumpungan ng Diyos kay Abraham? Sabi po dito sa aklat ng 2 Korinto, sa Kapitulo 5, ang talata ay ito. 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Purihin ang ating Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, sapagkat nagsisilakan kami sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. We walk by faith, not by sight. Ito ang nasumpungan ng Diyos kay Abraham, na yung kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay hindi nakabase sa mga pisikal o mga nakikitang ebidensya.
Kasi tayo maniniwala lang tayo kapag tayo may nakitang ebidensya. Di ba ganyan karaniwan ang marami sa atin? Yung kaisipan na to see is to believe. Yan ang nabuong ideolohiya sa atin. Maniniwala lamang tayo kung atin itong nakikita, kung atin itong nahahawakan, kung atin mismong nasaksihan. Pero si Abraham ng pangakuan ng Diyos, wala siyang assurance. Wala siyang assurance na ito ay mangyayari. Pero ang pananampalataya at ang paniniwala ni Abraham nandun. Bakit? Naunawaan niya na kanyang pinanghawakan na ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos ay tapat sapagkat ang nangako na Diyos ay tapat. Purihin ang Panginoon. Kaya tayo mga minamahal sa ating buhay, maaaring tayo dumaranas din ng parang mga mahihirap na sitwasyon. Hindi naman po tayo exempted sa mga pagsubok. Diba? Hindi naman po tayo exempted sa mga pagtitiis. Maaaring meron tayong karanasan, meron tayong sitwasyon ngayon sa ating kalusugan. Maaaring tayo o ang mga mahal natin sa buhay ay dumaranas ng karamdaman. Maaaring ang ating relasyon sa ating asawa ay nasira bunga ng iba't ibang mga dahilan. Maaaring tayo ngayon ay dikit. Wala tayong mapagkunan kawan ipagsakulan tayo. Mahirap ang buhay. Pero mga kaibigan, tulad ng naging kalagayan ni Abraham, alamin natin na ang Diyos ay mayroon pong binitawang pangako. Ang Diyos ay mayroong binitawang pangako. At ang pangako ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan, na tayo po ay hindi iiwan at hindi pababayaan ng Diyos. God will never leave us nor forsake us. That is what the Bible says. That even though we experience trials in this life, hard situations, unbelievable struggles that we think we cannot overcome by ourselves, there is a God willing to help us. Merong Diyos na handang sa atin ay tumulong. Merong Diyos na siyang sa atin ay nakahandang maglaan ng kanyang tulong. Kung atin po itong hihingin. Kung atin po itong hihingin. Dahil ang sabi ni Apostol Pedro, ang Diyos magmamalasakit sa atin. Cast all your anxiety on Him because He cares for us. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin, kaya sabi, ilagak natin ang ating mga kabalisahan, yung mga nagbibigay sa atin ng sakit ng ulo, yung mga nagbibigay sa atin ng dahilan kung bakit hindi tayo makatulog sa gabi, kung bakit parang tayo ay matamlay pagising natin sa umaga dahil patong-patong ang ating mga problema, patong-patong ang ating mga iniisip. Kaya tayo nawawalan ng kapayapaan. Sabi ng salita ng ating Panginoon, ilagak mo sa Diyos. Ipagkatiwala mo sa Diyos. Hingin mo ang tulong ng Diyos. Bakit? Ipinagmamalasakit ka ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kaya ang pangako ng Diyos kay Abraham, kanyang naging karanasan, sapagkat unang naging katangian ni Abraham, siya po ay hindi nag-alinlangan sa magagawa ng Diyos.
nasumpungan ng Diyos kay Abraham ang pananampalataya. At yan, mga minamahal, ang nais ng Diyos na masumpungan sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa katunayan, mga minamahal, sa katunayan, ang pangunahin na hahanapin ng Diyos at ng ating Panginoong Hesus sa kanyang muling pagparito ay hindi naman kung anong bagay. Sabi sa aklat ng Lucas, ang pangunahing hahanapin ng Diyos at ng ating Panginoong Hesus ay ang pananampalataya. Basahin po natin yan. Sabi po dito sa aklat ng Lucas, sa kapitulo 18, ang talata ay siyang, anong sabi ng banal na kasulatan? Luke chapter 18, verse 9. Sabi ng salita ng ating Panginoon, o verse 8, at sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya, gayon may pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Kaya ang unang hahanapin ng ating Panginoong Hesus at ng Diyos ay pananampalataya. Pananampalataya, faith, belief in God. Purihin ang ating Panginoon. Yung hindi nagbabagong pagtitiwala at paniniwala sa Diyos. Yan ang nasumpungan ng Diyos kay Abraham. At hindi lang po yun minsan. Hindi lang minsan ipinakita ni Abraham ang kayong katangian. Sapagkat nang si Isaac na kanyang anak ay ipanganak, nang si Isaac na kanyang anak, mga minamahal, ay ipanganak at ito ay lumaki, meron pang isang tagpo na ang batang ito'y hiningi ng Diyos kay Abraham. Sinabi ng Diyos kay Abraham, ihandog mo ang iyong anak doon sa bundok ng Moriah. At ano ang sabi ni Abraham? Opo. Bakit? Sapagkat siya mayroong pananampalataya na bagaman ang kanyang anak ay parang mamatay physically, ang Diyos ay may kakayahang muling buhayin. Muling buhayin ang kanyang anak. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ang pananampalataya sa Diyos, mga minamahal, ay mahalaga. Ang pananampalataya sa Diyos ay bagay na dapat masumpungan sa bawat isa sa atin upang atin pong mapanghawakan ang mga pangako ng Diyos, ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ngayon, mga kaibigan, paano natin matatanggap ang pananampalatayang ito? How can we receive this faith? Paano natin matatanggap yung pananampalatayang ito upang ang mga pangako ng Diyos ay ating pong maranasan? How can we receive? How can we possess this faith? At maaaring ang tao'y magkaroon ng kanya-kanyang mga paraan, makapag-isip ng kanya-kanyang paraan, paniniwala at mga estilo para masabi na ito ay magiging paraan ko, kagamitan ko para ang pananampalataya ay aking matanggap. Maaaring ang isip ng iba kapag ikaw ay gumawa ng mabuti, ikaw ay magkakaroon ng pananampalataya. Ikaw ay magpakabait, magkakaroon ka ng pananampalataya. Pero mga minamahal, tulad ng binabanggit ng salita ng ating Panginoon, na ang pananampalataya ay hindi sa pamamagitan ng anumang aksyon ng tao, kundi mga minamahal, ang pananampalataya
ay matatanggap ng isang tao sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng gawa ng Diyos. At ito, mga minamahal, ay ang pangangaral ng kanyang mga salita. Ang pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya sabi sa aklat ng Roma, sa Kapitulo 10, ang talata ay 17, at ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya may pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya linggo-linggo, sa dakong ito, ay mayroong isinasagawang pangangaral ng Ebanghelyo. Mayroong isinasagawang pangangaral ng salita ng Diyos. At salamat din naman sa Panginoon, sapagkat ang dakong kong ito ay palaging bukas upang ang pangangaral ay isagawa. Bakit? Sapagkat, mga kaibigan, ang ganitong paraan lamang ang maaaring maging tulay upang ang tao'y makatanggap, magkaroon ng pananampalataya. Other than this, wala na. Wala na pwedeng maging paraan ang tao upang siya ay makatanggap ng pananampalataya. Maliban kung kanyang pakinggan at sampalatayanan ang pangangaral ng Ebanghelyo. Maliban kung kanyang marinig, mapakinggan ang mensahe ng pag-ibig at ng pagliligtas ng Diyos. Dahil yan ang buod ng Ebanghelyo. That is the summary of the Gospel. God's love for humanity. God's love for everyone of us. Kaya nga ang 1:3, ang talatay 16, ay isinulat. Naisulat ang John 3:16. Ano ang sabi doon sa talatang yun? Na kilala, sikat na sikat. John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Natayo na lang ang pagsita ng Diyos sa buong sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan, mga kaibigan, ang buod ng Ebanghelyo. Yan ang mensahe ng Ebanghelyo. Yan ang mensahe na dapat nating paniwalaan, sampalatayanan, mapakinggan at maisapuso na tayo ay mahal ng Diyos. Purihin ang Panginoon na tayo ay inibig ng Diyos. Na tayo, mga minamahal, ay binigyan ng hindi mapapantayan na pag-aaruga, pagkalinga ng Diyos. Sapagkat tutuusin, ang Diyos ay wala namang pakialam sa atin. Pwedeng ang Diyos ay maging nonchalant. Walang pakialam sa atin. Hindi pwede na ang Diyos ay huwag pakialam sa ating kalagayan. Na kung ano ang ating gusto gawin, yun ang ating gagawin. Wala siyang pakialam, wala siyang gagawin. Pwede yun. Subalit, hindi yun ginawa ng Panginoon. Bakit? Sapagkat nauunawaan ng Diyos na kapag siya'y hindi magkaroon ng bahagi sa buhay ng isang tao, ang taong yaon ay makakaranas ng kapahamakan. Ang tao na malayo sa Diyos ay makakaranas ng kahirapan. Ang tao na malayo sa Diyos ay makakaranas ng kakulangan sa kanyang mga pangangailangan.
Ang taong malayo sa Diyos, mga minamahal, ang kanyang buhay ay hindi natin masasabing kumpleto. Kung kaya't ang ibig ng Panginoon, ang ibig ng Diyos, mga minamahal, na ang tao ay magkaroon ng kaunawaan. Maunawaan ng tao, mapakinggan ng tao na kailangan niya ang Diyos sa kanyang buhay. At ito, mga kaibigan, ang mensahe ng Ebanghelyo. Ipinapaunawa sa atin, ipinapaalam sa atin, paulit-ulit na sa ating mga minamahal, ay ipinaparinig na tayo hiwalay sa Diyos ay walang magagawa. Na tayo hiwalay sa Diyos, mga kaibigan, ay nasa kalagayang aba at kaawa-awa. Pero yung Diyos ngayon, mga kaibigan, na paulit-ulit natin tinatakbuhan. Yung Diyos na paulit-ulit natin sinasaktan. Yung Diyos na paulit-ulit natin sinusuway at hindi sinusunod. Yun din ang Diyos na sa ating mga minamahal ay paulit-ulit na nagpapaala-ala at nagsasabing, anak, lapit ka. Anak, tama na yan. Huwag mo lang ituloy yan. Tara, lapit ka na. Yan ang nais ng Diyos na ating maunawaan. Sapagkat ang buod ng Ebanghelyo na binabanggit sa talata na Juan 3 ang talatay 16, nagpapakita ng ating kalagayan sa harapan ng Panginoon. Nagpapakita ng ating kalagayan kung ano ang ating katayuan sa harapan ng Diyos. Sabi sa aklat sa talatang ito, gayon na lang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa talatang yun, mga minamahal, binigay ng Diyos, ipinaunawa ng Diyos, ipinarinig ng Diyos sa atin kung ano ang ating katayuan, that we are meant to receive punishment. Na tayo, mga minamahal, ay nakatakdang makaranas ng kaparusahan, ng kapahamakan. Brother, bakit ganon? Bakit ang tao'y nakatakda na makatanggap ng kapahamakan, ng kaparusahan? Hindi ba ang mga pinaparusahan ay yung mga taong nagkakasala? Yung pinaparusahan yung mga taong gumagawa ng masama? Kaya nga mayroong prison, kaya nga may kulungan, upang doon dalhin yung mga taong napatunayan na gumawa ng mali. Para doon sila parusahan, para doon nila pagbayaran yung kanilang mga kasalanan. Eh kami, wala naman kami sa kulungan. Malaya kami. Wala naman kami kaso. Maaari, mga kaibigan. Subalit, hindi natin pwedeng tawaran at hindi natin pwedeng pasubalian, pasinungalingan. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi totoo ang binabanggit ng Biblia. Lalo, Roma 3, ang talatay 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. For all have sinned and fall short of the glory of God. Na bawat isa sa atin pala, mga kaibigan, bawat isa sa atin ay nasumpungang nagkasala sa harapan ng Diyos.
bawat isa sa atin ay guilty beyond reasonable doubt that we are guilty of going against the will of God. We are guilty of disobedience. Nang hindi pagtalima, hindi pagsunod sa Diyos. Yan ang ating kalagayan. Yan ang dahilan, mga minamahal, kung bakit nabanggit ng salita ng Diyos na tayo po'y nasa kalagayang mapapahamak. Bakit? Sapagkat ang ating ulo naging matigas pagdating sa mga bagay na ipinapagawa ng Diyos. Parang yung anak ni parang yung kantang anak ni Freddie Aguilar. Natatandaan niyo po ba yun? Ngayon ay malaki ka na, nais kong maging malaya. Diba? Ayaw sumunod. Naging matigas ang ating ulo. Naging matigas ang ating ulo, hindi lang sa ating mga magulang, kundi naging matigas ang ating ulo sa Diyos. Naging matigas ang ating puso pagdating sa pagtalima sa mga bagay na ipinapagawa ng Diyos. Hindi natin pwedeng pasubalian yan. Hindi natin pwedeng sabihin hindi yan totoo. Bakit? Hayag na hayag sa ating panahon ngayon. Mapapansin natin ngayon, mga minamahal, na maraming mga tao sa ating panahon, wala ng panahon, wala ng pagpapahalaga pagdating sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Wala ng pagpapahalaga pagdating sa mga bagay na nais ng Diyos. Kaya bukas, araw ng linggo, araw na dapat ang tao'y sumamba. Araw na dapat ang tao ay sumamba sa Panginoon. Pero pansinin natin, saan mas maraming tao? Pag-araw ng linggo. Diba? Kayo po ang maaaring makasagot niyan. Saan mas maraming tao pag-araw ng linggo? Sa simbahan o sa mall? Ha? Saan mas maraming tao sa araw ng linggo? Simbahan o sa beach? Kayo pong pwede sumagot yan, mga kaibigan. At ang inyong sagot, mga minamahal, ay nagpapatunay kung ano ang kalagayan ng mga tao sa ating panahon ngayon. Naangkat na ang puso ng tao ay naging matigas pagdating sa pagtalima at pagsunod, paggawa ng mga bagay na ukol sa Diyos. Paglilingkod sa Diyos. At ayaw ng Panginoon na manatili tayo doon. Ayaw ng Diyos na tayo po'y manatili na malayo sa Panginoon. Dahil ang kasalanan, mga kaibigan, ang kasalanan na ating nagagawa, ang kasalanan na siyang tawag sa pagsuway at hindi pagkalima sa utos ng Diyos, ang kasalanan ito ay naghihiwalay at naglalayo ng tao sa Diyos. Hinihiwalay, hinihila ng kasalanan ang tao palayo sa Diyos. Hinihila ng kasalanan ang tao upang huwag maglingkod, huwag sumunod, huwag tumalima sa mga bagay na ipinapagawa ng Diyos. Ayaw ng Panginoon na yan ay mangyari sa atin. Kaya ang Ebanghelyo ipinapangaral. Ang Ebanghelyo ay patuloy na ipinaparinig. Linggo-linggo ating pong pinag-aaralan. Purihin ang ating Panginoon. Bakit? Upang ating maunawaan
na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng magandang kapalaran. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng magandang kalagayan. Ano yun? Ang kalagayan na hindi kulang. Kalagayan na sapat sa bawat ating mga pangangailangan. Brother, paano mo masasabing sapat ang pangangailangan ng isang tao? Kapag pa siya ay mayroong food, shelter, and clothing, kapag ba yung kanyang basic needs ay na-provide, pag meron siyang nakakain, pag meron siyang natitirhan, pag meron siyang masusuot na damit, sapat na ba yun para masabi na well-provided? Well-provided ang isang tao? Mga minamahal at mga kaibigan, maunawaan natin na ang mga bagay na material at mga bagay dito sa lupang ito ay pwedeng puno o pwedeng ito ay sumagana sa ating buhay. Subalit mananatili pa rin tayong kulang. Pwedeng ang mga bagay na material, kayamanan, katanyagan, karunungan, kasaganaan, ay sumagana. Marami tayo nito, pero mananatili pa rin po na tayo ay kulang. Bakit? Dahil ang tao'y hindi lamang binubuo ng material, kundi meron din po siyang spiritual na bahagi. Tulad ng binabanggit ni Apostol Pablo sa aklat ng unang Thessalonica sa 5 ang talatay 23. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 na nagsasabing ang tao'y tripart being. May katawan, may kaluluwa, may spiritu. At ang kaluluwa at spiritu ay hindi masasatisfy, hindi magiging sapat sa mga bagay na material lang. Ang makapagpupuno ng mga bagay na ito ay ang Diyos. Ang makapagpupuno ng kakulangan ng tao sa kanyang spiritual na kalagayan ay ang Diyos. Kung kaya't mga kaibigan, patuloy na ipinapaalaala sa atin, patuloy na ipinapangaral at itinuturo ng salita ng ating Panginoon na tayo po ay tumanggap ng pananampalataya sa Diyos. Na tayo ay makaranas ng pagliligtas ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Na paano yun mangyayari? Kung atin po kikilalanin na tayo po bilang mga tao'y nagkasala. We are sinners. Tayo po ay makasalanan. Hindi po tayo mga minamahal santo. We are not saints. Bakit? Bilang tao tayo'y nagkakamali, nagkukulang. Hindi tayo perfecto. Pero, sa kabila ng ating kalagayang mahina, nagkukulang, nagkakasala, doon tayo inibig ng Diyos. Doon tayo inabot ng Diyos. Doon tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos upang makabangon mula sa ating mga pagkadapa, makabangon mula doon sa ating mga pagkakamali, tayo ay makabawi at muli magawa natin yung mga bagay na ibig ng Panginoon para sa atin. Purihin ang Panginoon. At mga minamahal, ito ay tsansa na ibinibigay open for all. Ang kinakailangan lang, atin pong ihakbang ang ating mga paa palapit sa Diyos. Ihakbang natin ang ating mga paa at tayo po ay muling lumapit sa Panginoon. Ating kilalanin na tayo'y nangangailangan ng Diyos sa ating mga buhay. Ating kilalanin na tayo ay walang magagawa, hiwalay sa Diyos. Maraming mga tao ngayon sa ating panahon, they think they are above God. That they can do everything without the help of God. They can be anything else or everything else.
They can be successful. They can have all the things they want without any help from God. Kaya daw kung meron kang dapat pagtiwalaan, ang pwede mo lang pagtiwalaan ay ang sarili mo. Me, myself, and I. Yan ang kaisipan ng marami. Na kung meron kang dapat pagtiwalaan, walang iba kundi ang sarili mo. Pero mga minamahal, ang salita ng ating Panginoon na ating napag-aralan ay nagpapahayag na kung meron man tayong dapat pagtiwalaan ay walang iba kundi ang Diyos. Bakit? Ang kakayahan at ang karunungan ng tao ay magkukulang. Subalit ang kakayahan at ang karunungan, ang kalakasan ng Diyos ay hindi kailanman mauubos. Hindi kailanman magkukulang. Kaya kung meron man makapaglalaan sa atin ng kaligtasan mula sa kapahamakang naghihintay sa atin, mga minamahal, walang iba kundi ang Diyos. Kung meron man kung makapagbibigay ng pangunahing pangangailangan ng tao sa kanyang buhay, walang iba kundi ang Diyos. Kaya sabi sa banal na kasulatan, mga kaibigan, ating maunawaan na ipinaparating, ipinapaalaala, ipinapaalam ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa iyo, sa akin, sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. At ang magiging tanong na lang, mga minamahal, ano ang ating magiging tugon? Ano yung ating magiging tugon? Dahil ang Diyos nagpahayag na ng kanyang pag-ibig. Sinabi na ng Diyos, mahal kita. Sinabi na ng Diyos, iniibig kita. Maging sino ka man. Maging sino ka man. Diba? Naabutan niyo po ba yan yung pelikula yun? Ni Robin Padilla at ni Sharon Cuneta. Maging sino ka man. Ganyan, mga minamahal, ang pag-ibig na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Na kahit tayo ay nasumpungan sa ating pinakamababang kalagayan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi tayo itinaboy ng Diyos. Kundi, pagkus, tayo pa nga ibinigyan ng isang mas magandang pribilehyo. Na mula doon sa kalagayang kaawa-awa, tayo ngayon binibigyan ng pagkakataon upang makasumpong ng mas magandang kalagayan. Kung ating pong pipiliin na tanggapin at sampalatayanan ang ating Panginoong Jesucristo. Kung ating sasampalatayanan ang ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Higit 2,000 taon na ang nakakaraan. Na siya walang kasalanan. Subalit inaling may sala para sa atin. Na yung kabayaran ng kasalanan na dapat tayo ang magbayad. Inako ng Panginoong Hesus doon sa krus. Kaya siya'y napako. Namatay. At muling binuhay ng ikatlong araw. Para patunayan, mga kaibigan, na kung tayo man ngayon patay dahil sa ating kasalanan, kaya tayong muling buhay ng Diyos at muli ay makaranas ng panibagong buhay, paglakad na ayon sa kalooban ng Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ang pangako ng Diyos na ito ay tapat. This promise of God is true. And the grace of God, ang biyaya ng Diyos, ay hindi doon natatapos. Hindi natatapos sa pagsasabi na mahal kita. Hindi doon natatapos sa pagsasabi na ikaw ay
may pagkakataon na mapatawad sa iyong kasalanan. Kundi mga minamahal, ang biyaya ng Diyos ay atin kung maaaring maging karanasan. Higit, mga minamahal, sa ating buhay na personal. Ang buhay ng tao hiwalay sa Panginoon malungkot, tulad nga ng aking nabanggit kanina. Ang taong na malayo sa Diyos, malungkot ang buhay. Hindi! Ako nga wala akong paniwala sa Diyos, masaya ako eh. Ako nga wala akong paniwala sa Diyos, pero ako naman mayaman. Ako naman ay hindi nagkukulang sa aking pangangailangan. Ako naman ay hindi nalulungkot. Marami naman nagpapasaya sa akin, marami naman akong pera. Pwede mong sabihin yun. Pwede ganyan ang pangangatwiran ng iba. Pero maunawaan natin, mga kaibigan, na ang mga bagay, kagalakan, kasayahan, na ibinibigay ng mga material na bagay, ito ay nauubos. Nawawala. Wala ka ng pera, wala ka ng pamili ng mga ng iyong pinagkukulan ng kagalakan, yung kagalakang dala nito nawawala din. Kasabay ng iyong pera. Kasabay ng iyong salapi. Subalit, ang Diyos ay nag-aalok sa atin, hindi lamang po ng kagalakan, kundi ng kapayapaan. Kapayapaan. Kapayapaan na bagaman mahirap ang buhay. Kapayapaan na bagaman maraming problema. Kapayapaan na bagaman maraming nagpapasakit ng iyong ulo, pero meron kang pwedeng takbuhan. Meron kang pwedeng pagsumbungan. At mayroong kakayahan na yung iyong problema, yung iyong suliranin, yung nagbibigay sa iyo ng sakit ng ulo, hindi niya matatanggalin, pero kanyang palalakasin ka, kanyang tutulungan ka, upang ito ay iyong mapagtagumpayan, upang ito ay iyong malagpasan. Pansinin natin, mga minamahal, ang naging kalagayan ni David. Si David, siya po isang bata kusmos. Pero ang kanyang pag-ibig sa Diyos, gayon na lang. Ang pag-ibig niya sa Diyos, gayon na lang. Kaya nang marinig niya si Goliath, na minamaliit ang mga sundalo ng Israel, at kinukutya, iniinsulto ang Diyos ng Israel, kahit siya'y bata, siya ay nagrepresenta, siya ay nag-volunteer na makipaglaban kay Goliath. At ayon doon sa kwento, sa salaysay ng banal na kasulatan, dito natin makikita na bagaman si David ay parang mahina, at yung kanyang kalaban ay parang matatag, matibay, malakas, pero sa tulong ng Diyos, ipinagtagumpay si David. Patunay, mga kaibigan, na kung tayo man dumaranas ng maraming mga pagsubok, humaharap tayo sa mga higante ng ating buhay. Mga pagsubok, mga sitwasyon na nagbibigay sa atin ng challenge. Kung tayo ba ay magpapatuloy na magtiwala sa Diyos, o kung tayo ba ay susuko na lang at tayo'y hahanap ng ibang paraan upang ito'y ating mapagtagumpayan. Kung humaharap na tayo sa mga ganitong bagay, mga minamahal, tulad ni David, kaya tayong tulungan ng Diyos. Kung atin po itong papayagan. At ang pagbayad natin ay maipapakita natin kung tayo po ay mayroong pananampalataya sa Diyos.
sapagkat ang punot-dulo ng ating pakikipag-ugnay at pakikipagrelasyon sa Diyos ay ang ating pananampalataya. Ang isang tao kailanman ay hindi maaari maging katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos, hiwalay sa pagkakaroon ng pananampalataya. Kaya tulad po ng ating napag-aralan, mga minamahal, sa umagang ito, ang pananampalataya sa pangako ng Diyos ay mananatili, o ang mga pangako ng Diyos ay ating pong mapanghahawakan kung tayo po'y tatanggap ng pananampalataya sa Panginoon. At ang pananampalatayang ito ay ating matatanggap kung ating pong sasampalatayanan, ating mapapakinggan, ating susundin, at ating pong isa sa puso, isa sa pamuhay, ang Ebanghelyo na ipinapangaral. Na tayo makasalanan, marami tayong pagkukulang sa Diyos. Subalit, tayo ngayon ay inaalok ng kapatawaran sa kasalanan ito. Inaalok na tayo po'y muling mapalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Hesus, bugtong na anak ng Diyos, nagkatawang tao, pinadala ng Diyos dito sa lupa upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Nagkanyang tao para sa kalagayang tao'y maunawaan niya, maipakita niya, at siya'y magkaroon ng bahagi, maituro niya, mga minamahal, na hindi totoo, hindi madali, subalit pwedeng mangyari na tayo po ay magkaroon ng buhay na palapit at malapit sa Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sa mga pagkakataong ito, mga minamahal at mga kaibigan, tayo po ay pansamantalang magtatapos sa ating pong pagbubulay at pag-aaral ng kanyang mga salita. At loobin po ng Panginoon na ang mga salitang ito na ating narinig, na ating napakinggan, ay higit na mag-akay sa atin upang tayo po ay makapag-desisyon na manampalataya at muli ay makipagrelasyon sa Panginoon. Tayo saglit na manalangin, pagpalain mo po ang aming mga napagbulayan na iyong mga salita. Tulungan mo na ang aming mga kaibigan sa dakong ito ay patuloy na iyong biyayaan, na hindi lamang po nila basta marinig ang iyong pangangaral, kundi ito po ay kanilang mapaniwalaan at masampalatayan. Kumilos na gumawang makapangyarihan sa puso't isip ng aming mga kaibigan at kababayan sa dako. Hallelujah, amin pong iniiwan ang iyong kapayapaan at biyaya at loobin mo, O Diyos, na ang bawat mga bagay na kanilang pangangailangan, punuan mo. Kagalingan sa kanilang mga karamdaman, kapayapaan mula sa kanilang mga kabulumihanan, kagalakan mula sa kanilang mga kalungkutan, at higit sa lahat, O Diyos, ang iyong pagliligtas. Salamat po, Ama, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming hiling at mapagpakumabang panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya muli, mga minamahal at mga kaibigan, kami po ang inyong pong mga lingkod, ang inyong pong mga kaibigan sa Panginoon, na kabahagi po ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. At ngayon po ay pansamantalang nagpapaalam po sa inyo at muli po ay nag-iiwan ng isang maganda at ng isang mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Purihin po ang ating Panginoon at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Praise the Lord.